Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 26 hanggang 31. So mga Leo, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo sa huling linggo ng Enero. Nako, ang bilis ng panahon. Okay, so let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Leo ang sagot sa kanilang tanong at mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron kang the Four of Pentacles. In the area of what you need to focus on, the Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need, you have the Two of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the High Priestess. In your near future, meron kang the Nine of Cups. Alam mo na, Leo, kapag lumalabas to sa bawat reading ko, isa lang ang ibig sabihin. Pumikit ka na. I-wish mo na to. This is yours. Okay? In the area of your challenge for the week, meron kang King of Cups. In your fortune, meron kang the Queen of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, meron kang the King of Pentacles. At ang outcome nyo po for this week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Leo, thank you po muna sa inyong donations, saka po sa hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong talaga sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading for Leo dito sa ating channel. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaki pong suporta po yan sa bawat video uploads natin para sa inyo. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Nine of Pentacles. Meron kang 9 here. Yan po ay angel number of release. Pakawalan mo daw yung mga negatibo, pakawalan mo daw yung mga bagay or tao na talaga namang nakakaharang sa success mo, no? O nakakaharang sa present life mo. You need to be able to release and let go. Okay? So, the Nine of Pentacles here is giving you the chance, Leo, na paangatin yung estado ng buhay mo. Sabi dito, napaka-hardworking mo daw, masipag ka, you know what you want, at saka dapat daw ngayon, ine-embrace mo yung mga bunga ng mga pinaghirapan mo. Okay? Alam naman ng Spirit Guides, alam naman ni God kung paano ka dedicated sa isang trabaho, kung gaano ka kapalaban, kung gaano ka ka-fiery when it comes to the things that you want. Pero sabi dito, nakakalimutan mo daw i-enjoy ang buhay. No? Sa panahon to let loose, to really see and appreciate yung mga bagay na meron ka. Example, yung nipahat na pinatayo mo sa likuran ng bahay nyo, medyo mahal ang pinagawa mo dyan, pero minsan ba nakakatambay ka doon? Parang mga ganon, yung bang mga binibili mo, yung bang mga pinupundar mo, ay na-enjoy mo ba siya? Kasi panahon to para mag-evaluate yan. Learn to enjoy yung mga katas ng pagod mo. Okay? Very important yan for you. Partneran natin to ng card of the week. You have inspiration. Inspiration is everywhere, capture your ideas. Sabi dito, kung marami kang mga bagay sa paligid mo na mag-i-inspire sa'yo to begin something or enjoy something, gawin mo daw yan this time. Panahon to para maging mas creative ka at magsimula ng mga bagong proyekto na magdudulot sa iyo ng excitement at saka inspirasyon. So congrats po. Okay? So, in your core energy, meron kang the Four of Pentacles. Dito sinasabi ng yung spirit guides, Leo, na matutunan mo naman daw mag-let loose. Kasi masyado kang nakaganon. Masyado kang mahigpit ang pagkakayakap mo sa buhay mo. To the point na hindi ka na nag-enjoy, hindi ka na naglilibang. Siguro, pag-uwian na ng 5 sa trabaho, nag-overtime ka pa. Kasi nga marami kang responsibility, marami kang tina-target siguro na goal. Pero wag mo naman daw puwersahin ang sarili mo sa sobrang yakap doon sa stability na gusto mo. Kasi baka mamaya mapagod ka, ma-burnout ka, at saka mawalan ka na ng gana kasi nga parang binubuhos mo lahat doon. So ngayon, open yourself daw. Buksan ang sarili, tignan kung ano yung mga bagay na dapat ma-appreciate, mga dapat na namnamin. Kumbaga sabi, smell the flowers. Kapag dumadaan ka papunta sa trabaho, na-enjoy mo ba yung biyahe mo? Yung pahinga mo tuwing weekends, na-enjoy mo rin ba yan?
para maramdaman mo naman na hindi lang ako nakatutok lagi sa isang bagay at magkaroon din ng maalwan or paghihinga ang buhay mo. Okay? So ngayong linggong ito, let loose. Relax, forget about the problems, and enjoy the things na mga meron ka. Okay? The Four of Wands, kaya ko pa ba? Four of Pentacles is being clarified by the Ten of Swords. Ten of Swords, dito sinasabi na yung spirit guides na yes, takot ka kasi. Takot ka na baka bumalik ka sa dati kasi parang nahirapan ka na before, no? Nagkaroon ka na ng pain, sorrow, nalubog ka na sa kumunoy, nahirapan ka na. At parang tumatak yun sa isip mo eh, tumatak yun sa puso mo eh. Kung ano yung mga naramdaman mo doon, mga naranasan mo. Kaya sabi mo, hindi na ako babalik dito. Hindi ko na dadanasin yan, ayoko na ayoko. Kaya ngayon ang ginagawa mo, niyakap mo ng mabuti lahat ng mahalaga. Trabaho ka ng trabaho, walang bitawan. Kahit gabi na nagpupuyat ka para dito, masyado kang nakayakap. Kaya baka mamaya ang mapagod katawan mo na. So ngayon, alam naman ni universe na marami kang iniiwasan na mangyari ulit. Talagang natuto ka na. Pero ngayon, learn to enjoy your life also. Ha, balanse tayo para manamnam mo naman yung pinaghihirapan mo. Okay? Napakagandang lesson yan for you this week. So tanungin kita ngayon, Leo, ano tong mga bagay na ayaw mo nang balikan pa? Mga bagay na sabi mo, hindi na yan mauulit sa buhay ko. Ngayon, I want stability. So comment down below in your comment section. I manifest, I claim na yung stability ko sa blank ay matupad para hindi na ako bumalik sa blank. I-comment mo yan, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Ten of Pentacles. Si Ten of Pentacles, meron ko palang dalawang 10 here. 10 is all about completion or pagkatapos ng isang bagay. So, makakaasa ka ngayon, Leo, na kung ano yung ginagawa mo na mabigat or mahirap, pa-ending na yan. Makukompleto na yan, matatapos na rin yan. Okay? So, the Ten of Pentacles here, dapat daw mag-focus ka na ngayon, Leo, sa long term. Yung pangmatagalan, yung permanente. Para hindi ka laging takot na ganito. Na parang, hala, baka mawala, yakapin ko ngang mabuti. Hala, baka umalpas, baka mamaya malingat ako o makaidlip ako, baka mawala. Marami kang takot, marami kang unsure things. Marami kang mga iniisip na baka mawaglit or baka malusaw. Kaya ngayon, dapat nating isipin, yung mga kilos natin, dapat permanente. Permanenteng kita, permanenteng trabaho, something that is long term. Meron po sa inyo, kailangan nyo mag-focus sa family. Baka meron ka mga properties na binibenta or naghahatian kayo ng mga mana or bahay, no? Kailangan daw pag-usapan na para makuha mo na yung para sa'yo. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, if you want to something na mag-grow ng long term, dapat daw inuuna mo yung pundasyon para sa'yo. Example, pangarap mo ng matayo tong negosyo na to. Pangarap mo ng lumago siya para for the next 10 years, okay na ako kasi meron na akong main source ng aking pera. So ngayon pa lang dapat, you know now how to manage your money. You know now how to use your ipon para makatayo ka ng solo, maging independent ka, at lumago siya para sa'yo. Kailangan sa'yo daw muna magsimula. Kasi kung mahina ka ngayon at parang aasa ka rin sa iba, paano mo to mapagtutuunan na long term para sa'yo? No? So you need to really stand up for yourself, fight, panghawakan yung iyong finances para yung mga long term sa gusto mong alagaan magtuloy-tuloy. Okay? Importante yan for you. The Ten of Pentacles being clarified by tumilapon, the Ace of Wands. Yes, kailangan talaga natin ngayon ma-inspired, no? Dapat inspired ka daw to do something na alam mong long-term and specific na gagana sa'yo ng panghabang buhay. Bigyan kita na example. Halimbawa na nagkaroon ka ng idea or nagkaroon ka ng plano na, ay, bahala ko magtayo ng sarili kong water refilling station. Sabi mo, ay mabenta yun sa amin dito. Teka nga, parang gusto ko to. So, you now standing up for yourself. Gusto mo na magkaroon ng sarili mong pera, sarili mong ipon, kasi alam mong tatagal sa akin to. Mapakinabangan ko to hanggang sa ako yung mag-retire, mga ganyan. O kaya, balak mo na magtrabaho sa Maynila. Kasi sabi mo, yung kaibigan mo ay may permanent job doon, hindi contractual. So, sasama ka halimbawa. So, ngayon, you are now standing up for the dream na alam mong matagalan ang resulta para sa'yo. Parang ganon.
So now, be inspired with that idea. Maging confident ka, ilaban mo siya. Kasi ang benefit naman to, ikaw at pamilya eh. Talagang pataas dito ang kita mo. Okay? In the area of what you need, meron ka pong the Two of Pentacles. Sabi dito, kailangan talaga nating mag-decide. Leo, okay? Mag-decide kung ano yung mga mahalaga. Tapos, ano naman yung mga dapat bitawan na. Kasi tinan mo, parang marami ka ng hawak-hawak sa kamay mo. Marami ka ng responsibilidad. So parang tatanggap ka pa ba ng bago mula sa ibang tao na hindi mo naman dapat pasanin? Kaya talaga importante na tumayo ka na on your own eh. Para malaman mo yung dapat mo lang hawakan sa hindi. Para matutunan mo ng humindi sa ibang tao kapag punong-puno na ang kamay, pag busy-busy ka na. Kasi kung nakadepende ka pa rin sa iba, parang may ihiya kang tumanggi kasi. Pero pag you have something on your own, busy-busy ka na, hawak-hawak mo na yung mga mahalaga sa'yo, pwede ka nang tumanggi sa iba. Parang ganon. Okay? The Two of Pentacles, clarify natin. Nakikita ko rin dito, Leo, na kailangan mo daw maging matipid pagdating sa pera, okay? Marami kang dapat asikasuhin, buuin, marami kang dapat isipin also when it comes to your ipon, kaya dapat daw yung budgeting sa pamilya, ha? Dapat daw yung pera mo ay binabudget mo para tumagal at magastosan yung mga pangailangan, okay? The Two of Pentacles, tumilapon, the Queen of Swords. Yes, dapat talaga matalino ka daw this time pagdating sa mga binabalanse mo. Halimbawa, binabalanse mo trabaho, pamilya, tindahan. So dapat lahat yon pinapanghawakan mo ng right attention. Hindi pwedeng nakatutok ka lang sa trabaho tapos yung tindahan mo napabayaan mo na. Syempre, hindi pwede. O kaya sinasabihan ka dito ng yung spirit guides na be decisive. Halimbawa, sa trabaho, lahat na lang ang trabaho ginagawa mo na, tapos yung mga kaibigan mo, sa'yo din pinapasa lahat ng trabaho nila. So, stand up for yourself. Sabihin mo, huy, punong-puno na yung kamay ko, gawin mo yan. Hindi ko yan tatanggapin, trabaho mo yan. Learn to say no kapag kinakailangan. Especially pag punong-puno na ang kamay. Okay? Huwag papayag na aapihin ka or iisahan ka. Learn to stand up for yourself. Pag hindi na kaya, hindi na kaya. Okay? Learn to say no. And dapat malinaw sa'yo kung ano talaga yung mga dapat lang hawakan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess. Si High Priestess, sinasabi dito na yung spirit guides na marami kang questions sa life, marami kang mga hindi naiintindihan. At doon nag-uugat yung mga takot mo. Doon nag-uugat yung mga insecurities or unsure feeling na, hala, baka mangyari ulit to. Hala, baka mawala na naman ako, baka malusaw na naman, baka ma-reject na naman ako. Marami kang takot because of your questions na walang sagot ngayon. So sabi ng yung spirit guides, manalig ka lang na kahit hindi mo naiintindihan ng lahat, kung ano yung nararamdaman mong tamang gawin, gagawin mo. Example, sa negosyo, bigyan ko mo konti, halimbawa yung customer, sabi mo, hala, paano to? Baka mamaya malugi na ako ng tuluyan, baka bumagsak na yung negosyo ko. So, may mga move kang dapat gawin na parang, okay, hindi ako sure dito, pero naramdaman ko ito ang dapat kong gawin. So, halimbawa, bibili ka ng bagong supply ng ibang product, baka naisip mo siguro na baka mas mabenta yon, no? So, gawin mo lang yung tawag ng instinct mo, kapitan mo yun, and let loose. Huwag masyadong pakampante sa comfort zone. Kailangan talaga ngayon ay sumugal ka para magkaroon ng pagbabago. Kasi kung talagang nakahalukip-kip ka lang dito at takot ka mag-try, takot ka mag-grow, baka bumalik ka nga dito sa kinalugmukan mo. Kaya ngayon, huwag kang makontento sa comfort zone lang na parang okay na to, okay na to. Pag alam mong meron ka pang dapat abutin or meron ka pang iaangat, believe in yourself. Kasi ramdam mo yan eh. Maramdaman mo yan. Alam mo yan. Kung ano yung mga dapat mong gawin na pilit mong iniiwasan. Kaya starting now, believe in yourself. Na kung ano yung urge mong gawin, gagawin mo. Okay? High Priestess, the Devil card. Yes, marami kang takot. Pinapangunahan ka ng takot kahit naman na alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Example, alam mo na gusto mo nang bumitaw sa trabahong to, balak mo na magtayo ng sarili mong videoke house, ganyan. Example lang naman, para magets mo. So, dahil nga takot ka, hindi ka sure,
papadala ka na lang sa takot, hindi mo na gagawin. Sayang yung tawag ng instinct mo, kumbaga. So always listen to yourself. Alam mo kung anong gusto mo. Kaya gawin mo yan, sundin mo yan. And don't listen to negative people. Don't listen to negative comments about you o mga mali mong akala. Kailangan buwagin mo yan para tumapang ka na ma-accomplish tong mga bagay na gusto mo for your stability. Okay? Kasi in the near future, eto ka, oh. Sitting pretty ka dito, Leo, with your wish. Your wish will be granted. Talagang maaabot mo siya in the near future. At may enjoy mo yung bunga ng mga natupad na pangarap. Kaya ngayon, kailangan nating ibangon ang sarili. Huwag ka nang matakot pa sa mga pinagdaanan mo at kumilos ka. Kasi kung nakahalukip-kip ka lang dyan, sabi mo, ayokong gumalaw, ayoko itry yan, baka mangyari na naman yung dati. Ay talagang walang mangyayari. So now believe in yourself that you can reach new heights. Kung talagang natuto ka dito, marami kang may apply doon na tamang mga aksyon para hindi maulit yon. Okay? So ngayon sabi dito, believe in yourself, align yourself to the wish. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung pangarap mo, dapat nag-e-effort ka para ma-maintain siya sa buhay mo. Example, pangarap mo lang dati magkaroon ng sarili mong convenience store. Halimbawa lang, parang 7-Eleven pero small scale. May aircon, may magandang ref na transparent, no? Lalagyan ng mga sito, mga ganun. So parang yes, natupad ko din to. Pero kapag natupad na yung wish, kailangan aligned ka pa din. Everyday kang google, everyday ka magkatrabaho para makip siya sa life mo. At maging long term. Okay? Very important yan para sa'yo. The Nine of Cups. The Death card. Yes, so that things will not end. Para yung mga bagay na kinakapitan mo ay habang buhay nandyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-align mo ang sarili mo. Halimbawa, balak mo magtayo ng talyer, so dapat ngayon palang nag-aaral ka na ng mga aspeto tungkol sa talyer industry. Halimbawa, pangarap mo makapagtayo ng bigasan, kaya dapat alam mo yung tamang pwesto, yung tamang bentahan ng bigas, saan ka kukuha ng maraming supplies. Kailangan inaalam mo yan. You need to transform and putulin mo na yung mga takot mo. Oh? Tatlong card ito, Devil card, Ten of Swords, and Death card. Marami kang takot na baka matapos to, baka matalo ako dito, baka malugi. So paano mo maaabot siya kung ikaw mismo paandap-andap ka patungo sa goal? You need to really believe na kaya mo siya at sa'yo siya. Kasi hanggat hindi ka naniniwala na iyo to, paano yan lalapit sa'yo? Okay? So believe in your dreams, believe in your goal. Kung kailangan mag-transform, sabi dito, kung kailangan mamaluktot para maabot siya, gawin mo. Example, pangarap mo magkaroon ng trabaho sa Maynila. Nasa probinsya ka. So, kailangan natin maghanap ng titirahan sa Maynila para hindi ka mahirapan sa biyahe. Mga ganyan. O kaya kung malapit ka lang naman sa Metro Manila, kailangan mo agahan ng biyahe para makapasok ka na mabilis. Parang ganon. Kailangan mo mag-adjust para ito'y maganap. Okay? In your challenge, meron kang embrace the void and avoidance. Okay. Sabi dito, iwas ka daw ng iwas. Sabi ko nga, para kang nakahalukip-kip, ayaw mong kumilos, ayaw mong gumalaw kasi nga takot ka. Kaya iniiwasan mo yung mga dapat harapin. Sabi mo, ayoko na, kontento na ako dito. Baka pag ginalaw ko pa to, lalo pang masira, lalo pa akong mahirapan. Baka gumulo lang. Kaya kahit ang ganda-ganda na pwede mong abutin, nandito ka lang, nakayakap ka sa mga meron ka. Kahit naman na bukas yung pintuan para sa'yo, ina-avoid mo. So now, wag nang iwasan para sa progress mo. Kung talagang gusto mo mag-grow, kailangan natin mag-effort at mag-risk sa life. Okay? Another message, embrace the void. Yakapin mo daw yung mga bagay na kinakatakot mo at yung mga bagay na hindi ka sigurado. Sabi ko nga, you have a lot of questions sa isip mo. Marami kang tanong eh. Sabi mo, bakit ganito? Saan ako pupunta? Sigurado ba yun? Yun ang humaharang sa iyo eh, kumakadena sa iyo, yung mga takot mo sa mga tanong mo. Kaya parang wala ka pang mailarga. Now, sabi dito, bahala na si Batman. Gagawin ko to, kayang-kaya ko to. Hindi ako sure sa outcome, pero gagawin ko to. Mga ganon. Embrace the void, embrace the uncertainties, because doon mo marirealize kung ano yung talent mo, kung hanggang saan ba yung kaya mo, at kung ano yung mga natutulog mong kakayanan. Okay? Very important yan. In your challenge, meron kang King of Cups. Sabi dito, keep your cool. Cool ka lang. Leo, cool ka lang. Kahit gaano kalikot o
or kagulo ang paligid, dapat daw huwag kang papatol, huwag kang sasabog, kalamayin mo ang iyong emosyon para talihin mo daw na balanse ang buhay. Kung may problema ngayon at kailangan na matulog, matulog ka. Kung puyat ka na ngayon, bukas naman maglaan ka ng oras para matulog. Kailangan balanse. Hindi pwedeng sobra-sobra ang ginagawa mo sa isang bagay to the point na yung ibang inaalagaan mo, napabayaan mo na. Okay? Kailangan balanse tayo. And please, cool ka lang. Cool ka lang. Kahit anong mangyari sa paligid, relax, relax. Kapag mabagal ang pila, relax lang. Huwag sasabog, huwag magagalit. Kapag bigla kinakailangan maraming dokumento tapos babalik ka pa, naku, keep your cool. Hindi mo kailangan sumabog or magalit. Lalo't higit marami kang kailangan gawin ngayong linggong ito. Okay? Clarify natin to. The King of Cups being clarified by the Judgment card. Yes, now, bago daw kumilos, bago daw magsalita o mag-react, dapat daw magising ka muna sa truth. Dapat daw alamin mo muna yung buong katotohanan bago ka gumalaw. Example, sa trabaho, lumapit sa'yo yung best friend mo. Huy, Leo, sabi daw ni boss, ano daw, tamad ka daw kaya tatanggalin ka na daw bukas. Ikaw naman sumugod ka kaagad kay boss. Sabi mo, irereklamo kita sa dole. Irereklamo kita kasi tatanggalin mo daw ako. Nag-away na kayo bigla. Hindi mo daw muna kinonfirm kay friend kung talagang totoo yung narinig niya o peke o fake news. So kailangan bago ka sumugod, kailangan ma-realize mo muna, tama ba to? Correct ba yun? Anong dapat kong gawin? So parang i-evaluate mo muna ang sarili mo kung ano yung next big step mo. Kumbaga, pahinugin mo muna yung issue bago ka gumalaw. Kasi baka mamaya hilaw pala yan, hindi pala totoo. So now, kalma, kalma, kalma. Hindi dapat emosyon ang mag-dictate sa'yo. Realize the truth first. Ma-realize mo muna yung tamang gagawin bago ka humakbang. Okay? In your fortune, meron kang discovering truth, you stand in the light of truth. Yes, dapat alam mo daw muna talaga yung totoo bago ka kumilos. Maraming mga tao sa mundo yung ganyan, yung parang bira lang ng bira, kahit hindi naman totoo, especially sa mga chismis, sa mga impormasyon. Kaya kailangan talaga mag-isip mo ng mabuti at kapitan lagi ang totoo. Okay? You also have begin now. Take your first step. Okay, ngayon daw kung meron kang mga plano pagdating sa ipon, sa negosyo mo, sa sariling pera, dapat ngayon pa lang sinisimulan mo na daw yung pagtatanim. Halimbawa, nagpaplano ka pa lang, nagkatanong-tanong ka na sa iba't ibang tao, nag-i-inquire ka na, malaking tulong yun para yung mga gagawin mo ay magkaroon ng magandang outcome. Kaya now after watching this video, simulan mo na yung plano mo para hindi ka nagkasayang ng oras. Kasi kitang-kita ko rito, ready ka na eh. Okay? In the area of your fortune, meron kang Queen of Wands. Sabi dito ng iyong spirit guides na yakapin mo daw yung adventure, you will enjoy this one. I don't know why. Parang ito yung linggo of mingling with other people. Pupunta ka ba sa mga reunion or party or gathering, parang ganyan, na kinakailangan mong humarap sa iba't ibang tao? Dito nakikita ko na babalik sa'yo yung kumpiyansa mo because other people will parang pupurihin ka, magagandahan sa'yo, magagwapuhan sa'yo. They see your value, yung mga ginawa mo daw, parang pinupuri ka nila. No? Parang kitang-kita dito yung appreciation sa meron ka. Kaya ngayon, enjoy your life ha. Kung meron kang pupuntahan na gatherings and event, o kaya may pupuntahan ka na mga lugar kung saan maraming tao, just carry yourself in authentic way. Huwag ka magpapanggap. Just enjoy the fun, enjoy the ride. Everything will be okay para sa'yo. Okay? Importante yan. Queen of Wands. Ayun, tumilapon. Dami nila. Queen of Wands. The Eight of Cups. Yes, now, dahil mahal na mahal mo na ang sarili mo ngayon, confident ka na, buo na ang loob mo, sabi dito, ready ka nang bumitaw sa mga bagay na hindi na sila parte ng present life mo or hindi na fulfilling unlike before, no? Ready ka to walk away to your past life na parang dati mahiyain ako, dati bugnutin ako, dati takot ako humarap sa ibang tao pero ngayon, I am now happy, I am now confident in myself na wala na akong pakialam sa judgment ng iba. Pag hindi ako masaya sa isang lugar, hahanapin ko yung happiness ko. Pag hindi na ako happy dito, lilipat ako doon. At wala akong pakialam kung husgahan man ako. You are now owning up to your life. And you are now looking for something that will make you so happy.
So ngayon, linggong ito, simulan mo yan, Leo, na parang hindi mo na kailangan mag-explain pa sa ibang tao when it comes to the things that you want. Gusto ko, ayaw ko, parang ganon. And you will be gladly to walk away pag alam mong dehado ka or alam mong unfair yung treatment sa'yo, ready ka na nabitawan yun. Kasi nga, sabi mo, I value myself, I love myself, parang ganyan. Okay? I-claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, you have a win-win outcome is forecast. Wow! Kung ano man daw tong decision mo moving forward with the choices, panalong-panalo ka pa rin daw dito ano man ang mangyari. So congrats po. You also have conclusions are within reach. Yes. Kung meron ka mga personal issue ngayon, Leo, mga pagkalubog or mga takot, sabi dito, mag-e-end na yung problema mo dyan. Kung ano man yung issue mo, it's gonna end sooner. Okay? In your divine messages, ito po yung napakagandang payo sa'yo, Leo, na yung spirit guides. Sa bawat kilos mo daw ngayon, kailangan sigurado. Kailangan practical. Hindi pwedeng superficial. Hindi pwedeng halimbawa, pangarap mo makakuha ng pwesto sa palengke, pero ang halaga pala ng renta ay 50K. Halimbawa lang, hindi ko alam ang renta sa palengke. Example lang to. Eh, ang pera mo lang naman ay 2K. So, syempre, hindi swak, di ba? Hindi practical. So, dapat yung kilos mo ngayon ay base sa kaya mong gawin. Yung kaya ng katawang lupa mo, kaya ng isip mo, na hindi ka matatakot na sugalan, kumbaga. So ngayon, kailangan kumilos ka na para kang CEO. Hindi ka gagawa ng isang bagay na lugi ka or patalo ka. Kailangan matibay ang pundasyon para sa pangarap mo at sigurado yung pagtubo. Okay? Importante yan for you. Clarify natin. Example, pangarap mo makapasa sa isang licensure exam. So dapat ngayon pa lang, tinatanim mo na yung pundasyon na review center, mag-aral, ano yung mga dapat gawin. Kung gusto mo talagang anihin yung magandang bunga, ngayon pa lang nagkatanim ka na ng pundasyon. Okay? King of Pentacles. The Hanged Man. Yes. Kailangan daw muna mag-pause ka muna, Leo. Maupo ka muna. Kasi kita ko dito yung ratsyada eh. Parang pak. Gusto mo agad bilisan. Gusto mo agad matapos. Gusto mo agad maganap. To the point na hindi mo nare-realize ano ba yung mga kinakailangan kong gawin para maging successful to at mag-grow to. Ang iniisip mo lang daw lagi minsan. Ang iniisip mo lang daw kasi minsan ay yung success agad or yung bunga agad without thinking too much kung ano yung dapat daanan na proseso. So ngayon maupo, mag-isip, paliwanagin ang isip mo para malaman mo kung ano yung enough process na dapat mong tahakin para sure ball ang success. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Yes, pagtaas daw ng pera mo or ang iyong spiritual power. Congrats po. You have Chairfield, someone new is entering your life. Wow! Meron daw papasok sa buhay mo this time, maaaring bagong kaibigan, katrabaho, o lover pwede din. But someone talagang magdudulot sa'yo ng valuable meaning. Okay? You also have Unicorn, use your intuition to make beneficial change. Kailangan daw ay gamitin ang intuition sa maraming bagay. Dagger, fear, worries, or tense situation. Marami ka daw takot, naku, itapon mo yan sa bintana. Okay? Ang outcome mo, Leo, for January 26 to 31, the Seven of Pentacles. Ngayon, sabi dito, yung mga pinagtsatsagaan mo ay magkakaroon ng magandang bunga. Tapos na yung paghihintay, tapos na yung dreadfulness, tapos na yung pagkipot dyan ng daan, tapos na yung parang mga pangamba kasi magubunga na siya para sa'yo. Okay? Clarify natin to. Kung ano tong hinihintay mo. Matagal mo tong hinihintay eh. Nasabi mo, God, please, ibigay mo na sa akin, ibigay mo na please. And now you're gonna be confident to leave something behind kasi nga may darating sa'yo. Okay? Seven of Pentacles, the Two of Pentacles. Wow, two. Talaga namang you're aligned to your higher self. Two of Pentacles, babalik na daw ulit yung balanse ng buhay mo dahil dumating na yung isang bagay na pinaggugugulan mo ng maraming oras before. Yung nawalan ka na ng tulog, nawalan ka ng time for the family, lahat yun sinakripisyo mo para lang magbunga ito. Yung mga luho, binawasan mo para lang magbunga yan. Ngayon, dahil nagbunga na siya, babalik ka na ulit sa dating balanse. Nakabili ka na ng gantong pagkain, may time ka na sa mga anak mo, may time ka na magpahinga dahil nakuha mo na yung outcome. Nagbunga na siya for you. Hinog na kumbaga. So congrats on this harvest para sa iyo ha, and namnamin mo tong balanse ng life mo this time. Okay? So Leo, ito po ang inyong January 26 to 31. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Leo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.